Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut. Kumusta Papa Dudut? Tawagin mo na lamang po ako sa pangalang Cindy. Isa ako sa mga libu-libong subscribers ng Papa Dudut YouTube channel at kaistorya. Masasabi kong suki na ako at madalas akong makinig ng mga kwentong tinatampok mo. Mapa-love story man yan o kwentong pampamilya. O kahit nga mga horror story, inaabangan ko yan. Kasi bukod sa alam kong magaganda ang kwentong tinatampok mo, ay siguradong kapupulutan din po ito ng aral. Siya nga pala Papa Dudut, ang ibabahagi ko sa inyo ay isang kwentong kababalaghan. Yun ang naisip kong i-share sa inyo kasi ito talaga yung tumatak sa isipan ko. Anyway, mabalik tayo sa aking kwento. Sa totoo lang ay never sa buong buhay ko na naisip na makaka-experience ako ng totoong kababalaghan. Katunayan ay hindi ako naniniwala sa mga multo. Ako kasi yung tipo ng tao na maniniwala lang kapag nakita ko talaga ng harapan. Sa buong buhay ko ay hindi ko nakikita ang multo o kung anumang nilalang na supernatural. Yun ang akala ko. Ang hindi ko alam ay may sorpresa pala naghihintay sa akin ang tadhana. Samantala nagkita kami ng best friend kong si Jody para mamasyal sa Eco Park sa Quezon City noong May 22, 2016. At kapag kaming dalawa talaga ang magkasama ay hindi nauubos ang kwentuhan. Hanggang sa inabot na kami ng hapon sa park at nag-decide na umuwi. Habang naghihintay ng tricycle pa uwi ay tuloy pa rin ang kwentuhan until may nakita akong tricycle na paparating kaya tinuro ko ito kay Jody. Kinawayan at pinara ko. Pero habang papalapit sa amin ng tricycle ay naanigan ko na may sakay pala sa loob na lalaki kaya ang sabi ko ay may pasahero pa pala. At nagkatinginan kami ng best friend ko at nagngitian. Pero Papa Dudut pagbaling ko ulit in a matter of seconds sa tricycle na papalapit pa rin sa amin ay biglang nawala ang pasahero. Nakumpirma namin yon nang tumapat na ito sa amin. Muli kaming nagkatinginan ni Jody at tanong niya sa akin ay Cindy, nakita mo ba yon? Kasi nakita ko rin biglang nawala, ang sabi niya sa akin. Oo, nakita ko yung lalaki nakaupo sa loob, sagot ko naman. Tapos dinugtungan niyo ng kaibigan ko. Malaki ang katawan na naka-white shirt no? Ang sabi niya habang dinedescribe niya ang nakita niya. Agad akong sumang-ayon noon kasi yon din ang nakita ko. Oo yun nga. Sobrang namangha ako Papa Dudut kasi pareho kami nang nakita at ibig sabihin ay hindi ako namamalik mata lamang. At dahil naghihintay ang tricycle driver na kami ay sumakay ay nasabi ko na lamang na manong akala po namin ay may pasahero pa kayo. Sabay ngiti para makabawi sa tila na iirita ng driver kasi nga ang tagal naming pumasok sa tricycle. Wala ma'am, may nagsabi lang doon na maraming pasahero dito naghihintay kaya ako pumasok para magsundo. Sagot naman ng tricycle nang umiti na rin sa amin. Habang nasa loob ng tricycle ay hindi kami nagkikibuan ni Jody na parabang pareho lang kaming nagpapakiramdaman. Nagkakatinginan at medyo nagkakangitian na parabang sa mga mata lang kami nag-uusap kasi pareho talaga kaming kinikilabutan at ramdam na ramdam naming dalawa na kasama namin sa loob ng tricycle yung entity na yon. Yung pakiramdam na parang may mabigat na ulo namin habang nagtatayuan ang mga balahibo namin. Pero dahil medyo maliwanag pa ay kalmado lamang kami. Isa pa'y matao sa lugar kaya walang dahilan para magpanik. Pagbaba namin ng tricycle ay nagpaalaman na kami kasi siya ay pa Fairview pa at ako naman ay the opposite side. Sabi niya sa akin ay huwag ka munang umuwi Cindy. Dumaan ka muna somewhere kasi baka sumama sa iyo yung entity na yon. Aniya. Bagay na pinaniwalaan ko naman. Kahit hindi na namin nakikita na sumama nga kasi ramdam na ramdam ko pa rin talaga
ang kanyang presensya at goosebumps talaga kami. Pinakita ko kay Jody ang braso kong nagtatayuan ng mga balahibo. Bago kami tuluyang maghiwalay ay sumaglit muna kami sa fishbowlan at doon ay nagmeryenda muna kami. Kumbaga ay doon kami nagpagpag sa harap ng kariton ni Manong. At kahit na wala yung tricycle ay pareho pa rin naming ramdam na parang may kasama kami kahit hanggang sa fishbowlan. Samantala pagkatapos namin kumain ng fishball, kikiam at squid balls at kwek-kwek ay sumakay na si Jody ng bus at ako naman ay sumakay na rin pero jeep at tiyempo na nakatabi ako sa driver kaya komportable ako sa unahan. Ang buong akala ko ay makakalimutan ko na yung experience namin sa tricycle. Pero papadudot ewan ko at napatingin ako sa side mirror ng jeep at doon ay nakita ko na naman yung lalaki na nasa loob ng jeep. Tapos sa isang iglap ay nawala na naman at ibang tao na ang nakaupo doon. Hindi ako natatakot pero hindi rin ako kampante kasi hindi naman natural na nakakakita ako ng ganon. Hanggang sa makarating ako sa tapat ng isang supermarket sa Commonwealth at naggrocery. Habang tulak-tulak ko ang aking cart ay patuloy pa rin ang dasal ko kasi ramdam na ramdam ko pa rin ang entity na yon. Lalo na nung magawi ako sa parte ng supermarket na hindi matao. Papadudot dasal ako ng dasal ng Our Father, Hail Mary at sabi ko in Jesus' name, may iwan ka dito at hindi ka nasusunod sa akin. At nang makarating na ako sa cashier para magbayad ay nawala na yung pakaramdam ko na sumusunod siya sa akin. Kaya huminga ako ng malalim dahil naramdaman kong wala na yung entity na sumusunod sa akin. Papadudot ng dahil po sa prayers, naniniwala po ako na hindi na siya sumama sa akin. Kahit nararamdaman ko noong araw na yon ng May 22 habang pauwi lalo na noong nasa footbridge habang pauwi ako, nakasama ko pa rin siya. Sobrang naniniwala kasi ako na kapag binigkas ang in Jesus name ay poprotektahan ka talaga, lalo na kung naniniwala ka. Kalmado lamang ako at ilang araw na tahimik magmula nang mangyari yon. O parang mga 2 weeks pa nga na wala na akong nararamdaman about sa bagay na yon. Until isang gabi habang nakahiga sa bed at ako lang mag-isang tao sa bahay. About 7 PM yon kasi kakatapos ko lamang magluto at nag-decide na magpahinga kaya nahiga ako sa kama. Naglaro muna ako ng mobile games, particularly COC o Clash of Clans sa cellphone ko habang nakatagilid. Kung familiar po kayo, pag open ng app ay maglalabas ng black screen na Supercell. Pag launch ko po ng app ay nagulat ako na may nag-reflect sa cellphone ko na lalaking nakahiga rin sa likuran ko at nakaharap pa sa akin. Kaya dali-dali akong lumingon sa likuran. Pero wala namang tao kundi yung teddy bear ko lamang. Napaisip ako ng husto kasi talagang buong buo yung image na nakita ko magmula sa detalye ng ulo, buhok, balikat at hugis talaga ng tao. Ngunit walang mukha. At isa pa po ay malayo sa ulo ng teddy bear ko ang nakita kong reflection sa cellphone screen ko. Sa sobrang takot ko ay napilitan po akong buksan ang pintuan at inignore ko na lamang ang nakita ko at syempre nagdasal muli ako. Ilang araw kong iniisip ang bagay na yon at hindi ko maikwento sa asawa ko kasi magkakatakutan lamang kami sa bahay dahil dalawa lang po kaming magkasama. Pilit kong kinakalimutan ang lahat kahit na may nararamdaman ako sa paligid, lalo pag mag-isa lamang ako habang nagtatrabaho. Home base ako sa trabaho ko. Kaya madalas talagang ako lamang ang tao sa bahay at halos maghapon ring nakaharap sa computer. Kung minsan ay iniisip ko kung yung entity na nakita ko ba sa likod ko at yung nakita ko sa Eco Park ay iisa. At kung yun man, bakit siya sumama sa bahay namin? Sobrang isip ako until na experience ko na ulit na ma-encounter siya, papadudot. Isang umaga tinanghali ako ng gising at aware ako na maagang umalis ang asawa ko for work kaya naiwan ako sa kwarto naming mag-isa. Nagising ako nang may tumatawag sa pangalan ko at paulit-ulit yon. Naririnig ko pero sobrang bigat ng mata ko para idilat kasi nga ay puyat ako ng araw na yon.
Basta tinatawag lamang niya ako hanggang sa dumilat ako at nawala na yung boses. Naulit yon makaraan ng ilang araw. Tinatawag niya talaga ako pati sa pet name na tawag sa akin ng asawa ko. At dahil sa nakakabahala na ang mga nararamdaman ko, ay doon ako nag-decide na ikwento sa asawa ko ang mga naranasan ko. At makailang araw ay umuwi siyang may dalang holy water from Quiapo. Nilagay ko lang sa altar namin, then after noon ay matagal nang hindi nagparamdam ulit sa akin yung entity na yon. At saka lang nagkwento ang asawa ko na meron din siyang na-experience isang umaga na nagising din siya na may lalaking nakasilip mula sa CR namin at ulo lamang ang nakita niya. Hindi niya rin ikinuwento sa akin kasi alam niya ang matatakot ako, lalo na at mag-isa lamang ako sa bahay. So yun nga Papa Dudut, para malaman namin kung anong klase bang nilalang ang gumugulo sa bahay namin, ay nagpa siya noon ang aking asawa na humanap ng isang magaling na albularyo na maaaring makatulong sa amin. Marami kaming tinawag na albularyo. Una ang kilala sa lugar namin na si Amang Frank. Isa itong espiritista at faith healer. Kaya kumpiyansa kami noon na matutulungan kami. Natatandaan ko, gamit ang mga dala niyang binasbasang langis, ay nagsagawa siya ng mga ritual at orasyon na magpapatanggal daw sa espiritong nasa loob ng aming bahay. Nung una Papa Dudut, akala ko ay magiging maayos na ang lahat kasi ilang araw ding hindi nagparamdam ang entity sa loob ng aming bahay. Pero nagkamali kami Papa Dudut kasi parang nagbakasyon lamang ito at bumalik with a big splash. Oo, hindi lang pagtawag sa aming pangalan ang ginagawa na ng entity sa amin. Nagpapakita na rin siya sa amin at kapag natutulog na kami, sa aming kwarto ay may maririnig kami ng asawa ko na mga iyabag papunta sa kwarto namin tapos ay kakatok sa may pintuan. At dahil sa maraming beses na yung nangyayari ay napi ko na ang aking asawa. Tumawag kami ng panibagong albularyo para lamang mapaalis kung anumang nilalang ang naroon sa loob ng bahay namin. Pero Papa Dudut, sa pagkakataong yun ay isang albularya ang nakuha ng aking asawa, si Aling Pilar. Katulad ni Amang Frank, si Aling Pilar ay may isinagawa ding ritual at orasyon. Pero wala siyang dalang binasbasang langis, bagkus ay nagpabili siya sa amin ng mga seafood as in mga hipon, alimasag, tahong at iba pang mga lamang dagat. Niluto ko yon ala seafood boil at pagkatapos ay isinalansan ko yon sa isang malaking palanggana. Yun daw ang gagawin niyang alay sa entity na nasa loob ng aming bahay. Dahil sa desperado na kaming matanggal ang nilalang na yon, sa aming bahay ay sinunod namin ang bilin ni Aling Pilar. Kahit may kamahalan na mga seafoods ay bumili kami ng napakarami at ako mismo ang naghanda para ialay sa nilalang na nasa bahay. At yun nga, habang isinasagawa ang ritual at orasyon, nasa gitna niya ang mga binili at niluto kong seafoods. After 2 hours siguro ay natapos din ang lahat at inayaan namin ang isang palangganang seafood sa gitna ng mesa katabi ang mga sinulat niyang ritual sa papel. Kinaumagahan ay kapansin-pansin noon ang pagdami ng mga langaw sa loob ng bahay at kitang-kita namin na tila ba nabulok ang mga seafoods na inalay namin. Doon ay inakala namin nagtagumpay si Aling Pilar at wala na ang nilalang na gumambala sa amin. Pero Papa Dudut, after 2 days ay muling nagparamdam ang entity. At this time ay tila ginagalaw na niya ang mga gamit sa aming bahay. Dahil na-realize naming pumalpak si Aling Pilar ay isang pari na ang tinawag namin para basbasan ang buong bahay. Pero tulad ng dati ay lalo lamang ginalit namin ang entity at mas pinaramdam niya sa amin ang kanyang presensya. Hanggang sa isang araw, nakausap ko ulit si Jody sa telepono at matapos ang mahabang panahon, doon ay naikwento ko sa kanya ang nangyari sa amin. Ikinuwento niya rin sa akin na pag-uwi niya galing sa Eco Park ay nagparamdam na raw sa kanya ang misteryosong lalaki. Hindi nagtagal ay pati raw asawa niya at mga anak ay pinagpaparamdaman na rin nito. Buti na lamang daw at may kakilala silang malakas na albularyo kaya makalipas ang 2 araw ay umalis na rin ang entity sa kanilang bahay. Ano bang klase nila lang yung lalaking nakita natin sa Eco Park? Usisa ko.
Ang sabi ni Mang Chris isa raw yung mapaglarong engkanto. Hilig daw nitong manggulo pero hindi naman daw nananakit. Aasarin ka lang ba niya? Natatawang wika ni Jody sa kabilang linya. Kahit pa hindi siya nananakit gusto ko pa rin siyang maalis dito sa bahay namin. Uubusin niya kasi ang pasensya namin ng asawa ko. Nasabi ko sa kanya. Sige, tatawagan ko si Mang Chris para tulungan ka niya. Ibigay ko rin sa iyo ang telephone number niya para magkausap din kayo. Ang wika ni Jody sa akin. Pagkatapos ng usapan namin at maibigay ni Jody ang numero ng albularyong nagngangalang Mang Chris, ay mabilis ko po itong tinawagan. At doon ay sinabi ko sa kanya na kaibigan ko si Jody at ang lahat ng tungkol sa panggagambala sa amin ng nilalang na ayon sa kaibigan ko ay isang makulit na engkanto. Kinabukasan ay dumating si Mang Chris at agad niyang isinagawa ang kanyang sariling bersyon ng ritual. Gamit lang niya ay kandila at maliit na palangganang may lamang tubig at doon ay itinutulo niya sa tubig ang tutunaw na kandila habang may binabanggit siyang orasyon na tila sa wikang Latin. Pagkatapos noon, yung tubig na pinapatakan niya ng kandila ay nilagay niya sa dala niyang maliit na balde na gawa sa tanso. At gamit ang kanyang kamay ay winiwisikan niya ng tubig ang buong bahay. Siyempre habang may binabanggit siyang orasyon. Makalipas siguro ng 30 minuto ay nagulat na lamang kami ng asawa ko nang biglang gumaan ang ora ng bahay. Pagkatapos ay nagsabi si Mang Chris na wala na ang engkanto. Umalis na raw ito para bumalik sa pinanggalingan niya. Maraming engkanto sa Eco Park. Siguro noong namasyal kayo ay panay ang turo ninyo sa paligid kaya siguro ay sumunod sa inyo ang engkanto, ang sabi ni Mang Chris sa amin. Naalala ko tuloy papadudot habang parating ang tricycle ay hindi ko sinasadyang ituro yon kay Jody. E nung time na yon ay nakasakay sa tricycle ang engkanto kaya siguro ay inakala nito na siyang pinag-uusapan kaya sumunod po ito sa amin. Sensitibo ang mga engkanto at mga lamang lupa. Kapag tinuro mo sila o di kaya ay naapakan ay magagalit sila sa iyo at hindi ka nila titigilan. Kaya nga nakaugalian natin na magsabi ng tabi-tabi po dahil ayaw nating maistorbo ang mga nilalang na yon. Sabi pa ng matandang albularyo sa amin. Ano? Babalik pa ba yung engkanto na yon? Tanong ng asawa ko kay Mang Chris. Hindi na dahil naproteksyonan ko na ito ng aking orasyon. Pero maaari siyang bumalik kung magpupunta ulit kayo doon sa Eco Park. Sagot pa nito. Kung ganun hindi, huwag tayong pupunta sa Eco Park kahit kailan. Nasabi na lang ng asawa ko sa akin. At yun nga papadudot. Simula noon ay hindi na talaga kami ginambala ng engkanto sa loob ng aming bahay. Wala na rin yung feeling na parang may sumusunod sa akin. At simula noon ay hindi na kami namasyal pa sa Eco Park at sa mga lugar na alam naming pwedeng pamahayan ng mga engkanto o lamang lupa. At kung hindi man maiwasang pumunta sa mga mapupunong lugar, iniiwasan ko talaga ang magtuturo kung saan-saan. At hindi ko na makakalimutang magsabi ng tabi-tabi po bilang courtesy sa mga nilalang na hindi natin nakikita at ayaw nating magambala. Sa ngayon, papadudot ay maayos na ang buhay naming mag-asawa and so far ay wala nang gumagambala sa amin na kung ano. Buntis na rin po ako at ine-expect ko na ng mga anak ngayon pong darating na June 2024. Samantala, may nakapagsabi sa amin na mas lapitin ng mga engkanto, lamang lupa at mga nilalang na supernatural ang mga babaeng buntis kaya doble ang pag-iingat namin. At heto lamang ang may babahagi kong kwento sa inyo, Papa Dudut. Sana'y mabasa niyo po ito at mapiling itampok. Tandaan natin na matuto tayong gumalang sa ating kalikasan at kasama na roon ay ang mga tinutukoy kong nilalang na hindi nakikita nang sa ganoon ay hindi tayo mabala at mapahamak. Muli maraming salamat and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Cindy. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Ang buhay ay
ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.